Mabuhay at maligayang pagdating sa Balitang Sina, ang inyong nangungunang source ng mga balitang hindi lang basta mainit, kundi nakakapaso at minsan ay nakakahilo dahil sa sobrang katotohanan. Ngayon ay nasa taon na tayo ng 2026 at habang ang lahat ay abala sa pag-iisip kung paano babayaran ang kanilang mga utang o kung paano magkakasya ang sahod sa presyo ng bilihin, may isang tahimik na trahedyang nagaganap sa ating mga hapagkainan. Pag-usapan natin ang mga prutas sa dati ay simbolo ng karangyaan pero ngayon ay tila ba naging biktima ng isang masamang sumpa. Naaalala niyo pa ba ang panahon kung kailan ang Shine Muscat ay itinuturing na ginto, yung tipong kapag may dala kang isang kumpol nito, para kang naglalakad na may dalang sertipiko ng titulo ng lupa. Dati, hindi ito basta prutas lang. Ito ay simbolo ng tagumpay, yaman at social status. Nakalagay ito sa mga glass case sa loob ng mga mamahaling department store, kasing ningning ng mga hiyas at may presyong aabot sa libu-libong piso o kung minsan ay katumbas na ng isang buwanang upa sa kondo. Ang bawat butil ng Shine Muscat noon ay parang esmeralda, may kulay na berde na tila may ilaw sa loob, na sa sobrang ganda ay mahihiya kang kainin. Baka nga mas gusto mo pa itong i-frame kaysa nguyain. Pero mga kabalitang China, ang ganda ay sadyang mapanlin lang. Ang rurok ng kaluwalhati ang iyon ay gumuho na at ang pagbagsak ay mas masakit pa sa pagkakaghost ng iyong crush. Sa kasalukuyan, kung pupunta kayo sa mga taniman, makikita nyo ang isang eksenang parang kinuha sa isang horror movie o kaya ay sa isang teleseryeng punong-puno ng iyakan. Ang dating hiyas na hinahangad ng lahat, ngayon ay ibinebenta na lang sa halagang halos barya. Isipin nyo, 0.2 yen o mas mababa pa sa isang piso bawat libra? Paniwalaan nyo o hindi, ang dating hari ng prutas ay itinuturing na ngayong basura. Mas mahal pa ang bayad sa pagtatapon kaysa sa mismong halaga ng prutas. Ang mga magsasaka na dati ay punong-puno ng pag-asa, ngayon ay sumisigaw na lang sa gitna ng kanilang malalawak na ubasan. Putulin na ang mga puno! Wala na itong silbi! Nakakadurog ng puso na isipin na ang mga punong inalagaan nila ng maraming taon ay sila rin mismo ang kailangang magtumba. Ang pangarap nilang agricultural gold mine ay naging isang napakabangungot na realidad. Pero bakit nga ba tayo humantong sa ganito? Ano ang sekretong nakatago sa likod ng mga supermarket shelf na pilit nating hindi pinapansin? Dito na pumapasok ang kwento ng isang batikang eksperto sa agrikultura na nakaranas ng isang nakakagulat na revelasyon. Minsan siyang inimbitahan ng dati niyang estudyante na nakapagtayo na ng sariling farm. Proud na proud ang estudyante at gustong ipakita ang tagumpay ng kanyang negosyo. Pagdating ng eksperto sa farm, bumungad sa kanya ang isang napakagandang tanawin. Mga ubasan na hanggang abot tanaw ang lawak, tila ba perpekto sa bawat anggulo. Parang may filter sa Instagram kahit sa personal. Akala mo ay ito na ang sagisag ng perpektong modernong agrikultura. Ngunit sa ikalawang araw pa lang ng kanyang pananatili, kinilabutan ng eksperto. May mali, masyadong tahimik. Sa isang normal na bukid, dapat ay may maririnig kang huni ng ibon, ugong ng mga kulisap o kahit man lang kaluskos ng mga hayop. Pero sa farm na iyon, ang tanging maririnig mo ay ang katahimikan ng kamatayan at ang amoy ng kemikal na humahapdi sa ilong. Hindi nakatiis ang eksperto at kinausap ang kanyang estudyante. Pinayuhan niya itong itigil na ang sobrang pag-spray ng mga gamot dahil mamamatay ang lupa at malalason ang mga kakain. Pero alam niyo ba kung ano ang sagot ng estudyante? Isang sagot na sumasalamin sa madilim na bahagi ng ating sistema ngayon. Sabi niya, Professor, hindi tayo mabubuhay sa puro idealismo lang. Kung hindi ako gagamit ng kemikal, hindi magiging pantay-pantay ang laki ng mga butil. Hindi magiging maganda ang kulay. At higit sa lahat, hindi ko makukuha ang sobrang tamis na hinahanap ng mga mamimili ngayon. Nakakalungkot dahil ayon sa kanya, ang mga tao ngayon ay ayaw na sa natural na lasa ng ubas na may konting asim. Gusto nila ay matamis na parang candy. At para makuha iyon, kailangang maging labis ang paggamit ng siyensya. Sa loob lamang ng isang season, alam nyo ba kung ilang beses silang nag-i-spray ng pestisidyo? 24 na beses. Halos araw-araw na nilang pinapaliguan ng lason ng mga ubas. Gumagamit sila ng mga growth hormone para piliting palakihin ang mga butil na parang mga lobo. May mga pangkulay pa para magmukhang fresh at vibrant ang kulay kahit artificial na ito. Ang bawat butil na kinakain nating matamis ay hindi na galing sa biyaya ng araw. Ito ay produkto na ng mga pinatong-patong na chemical. Ang eksperto mismo ay nagsabi na hinding-hindi na siya kakain ng ubas habang buhay. Kung ang taong nakakaalam ng katotohanan ay takot, bakit tayo ay tila kampante pa rin?
Kung maghahalukay pa kayo sa internet, makikita nyo ang mga video na tila galing sa laboratorio ng isang baliw na scientist. Mga magsasakang naghahalo ng mga mapuputing pulbos, pulang likido, at kulay ube na solusyon sa loob ng mga malalaking drum. Parang mga mangkukulam na nagtitimpla ng gayuma pero ang totoo, pagkain ang kanilang ginagawa. O pagkain nga ba ang tawag doon o baka mas tamang sabihing chemical product? May isang video na naging viral kung saan ang isang shine muscat na binili noong August 12 ay iniwan lang sa gitna ng init ng tag-araw. Pagkalipas ng 10 araw, noong August 22, dapat ay bulok na ito, kulubot at mabaho. Iyon ang batas ng kalikasan. Pero ang ubas sa video, mukha pa ring bago. Parang gawa sa plastic, matigas pa rin ang balat at walang bakas ng pagkabulok. Hindi ito strong resistance o vitality. Ito ay bunga ng napakalakas na preservatives na pati ang mga mikrobyo ay natatakot lumapit. Parang zombie ang ubas, patay na ang cellular life, pero ayaw mabulok. May mga balita pa nga ng mga pamilyang isinugod sa ospital dahil sa matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka matapos kumain ng iilang butil lang ng ganitong prutas. Isipin nyo, ang dating healthy snack ay nagiging mitsa na ng buhay. At hindi lang ito limitado sa ubas. Ang dragon fruit na dati ay sikat na sikat sa mga mayayaman bilang superfood, ngayon ay dumaranas din ng matinding krisis. Ang presyo nito ay bumagsak ng 100 beses mula sa dati nitong halaga. Sa mga kalsada, ibinibenta na lang ito ng 7 piraso sa halagang halos wala ng kwenta. Bakit? Dahil ang produksyon nito ay naging parang pabrika na rin. Sa gabi, ang mga ubasan ng dragon fruit ay punong-puno ng malalakas na ilaw. Ninanakaw nila ang oras ng tulog ng mga halaman para pilitin itong mag-photosynthesis ng 24 oras. Imbes na 7 hanggang 8 beses lang naanihan sa isang taon, pinipiga nila ang mga halaman hanggang 12 o 13 beses gamit ang mga kemikal at artipisyal na ilaw. At pagkatapos anihin, ang mga dragon fruit na ito ay inilulubog sa mga pool na puno ng misteryosong likido. Ito raw ay para hindi mabulok habang ibinibiyahe sa malalayong lugar. Sinasabi na kahit ang mga langgam na mahilig sa matamis, kapag naamoy ang likidong iyon, ay biglang lumalayo o kaya ay agad na namamatay. Kapag hinawakan mo mga prutas na ito sa palengke, hindi mo maamoy ang natural na bango ng prutas. Sa halip, may kakaibang amoy ito na parang sabon o kaya ay amoy ng isang cleaning shop. Ang balat ay sobrang kintab na parang nilagyan ng wax at ang laman sa loob ay matabang at parang may lasa ng kemikal. Ito ang katotohanang pilit nating itinatago sa tuwing bumibili tayo sa supermarket dahil lang sa mura ang presyo. Tumingin naman tayo sa king of fruits na durian. Nitong mga nakaraang taon, ang export ng durian mula Thailand patungong China ay sobrang taas. Pero may nakatagong bitag dito. May kumalat na video sa social media kung saan ang mga durian ay inilulubog sa kulay dilaw na tubig. Agad na nagpaliwanag ang mga otoridad at malalaking media outlets. Sabi nila, turmeric water lang iyan, pamatay ng mikrobyo at hindi masama sa tao. Pero sandali lang, gamitin natin ang ating sentido kumon. Kung tubig at luyang dilaw lang iyan, bakit ang mga trabahador ay kailangang magsuot ng makakapal na industrial rubber gloves hanggang siko? Bakit ang mga damo sa paligid ng pinagbabagsakan ng likidong iyon ay namamatay at natutuyo? Ang katotohanan ay mas malala pa. Nilalagyan nila ito ng matatapang na preservatives at ripening agents para mapilitang mahinog ang mga prutas na pinitas ng hilaw pa. Ang durian na kinakain ng mga taga roon na nahulog mula sa puno ay ibang-iba sa durian na nakakarating sa ibang bansa. May isang vlogger pa nga na nagbukas ng isang mamahaling imported na durian at ang nakita niya sa loob ay nakakagimbal. Ang laman ay kulay itim na at parang lusaw na putik na amoy na bubulok na karne. Sa labas, mukhang maganda at kulay ginto, pero sa loob ay patay na. Hindi lang ito usapin ng pandaraya sa pagkain. Ito ay epekto na rin ng mga tensyon sa kalakalan at politika kung saan ang quality control ay nagiging palamuti na lamang at ang mga mamimili ang laging talo sa huli. Ngayon, sa mga probinsya, makikita nyo ang mga tambak ng tinatapon na mga dalandan o oranges. Sa gilid ng mga kalsada, tila may baha ng mga prutas na nahuhulog sa mga bangin dahil wala nang bumibili. Ang mga magsasaka ay umiiyak na sa galit. Kapag mura ang benta, may reklamo. Kapag mahal, ayaw bilhin. Ano na ang gagawin nila? Ang nakakalungkot, ang reaksyon ng mga tao sa internet ay tila ba wala ng awa. Sinasabi ng marami na karma iyan dahil sa paglalagay nila ng lason sa mga prutas. Buti nga sa inyo, sabi ng iba,
Ang mga mamimili ngayon ay hindi na tulad ng dati na walang alam. Sa isang click lang sa smartphone, alam na natin ang mga ganitong balita. Nagsisimula ng matakot ang mga tao sa mga prutas na masyadong perpekto ang itsura at laki. Marami na ang nagtatanong, bakit ba dumarami ang kaso ng cancer? Bakit ang mga bata ngayon ay may kung ano-anong allergy at sakit na hindi maipaliwanag? Unti-unti nang napagtatanto ng marami na ang sagot ay maaaring nasa mismong plato natin araw-araw. Ang mga dating natural na prutas, ang mga mansanas at ubas na may kanya-kanyang katangian depende sa lupang pinagmutan ay unti-unti nang naglalaho. Pinalitan na sila ng mga frankenfruits na bunga ng sobrang eksperimento at polusyon sa lupa. Noon pa man, alam na ng matatanda ang batas ng kalikasan. Kapag pinilit mong ilipat ang isang halaman sa lugar na hindi para sa kanya, o kapag masyado mong pinilit ang kalikasan na sumunod sa iyong gusto, may masamang mangyayari. Pero dahil sa teknolohiya at kasakiman, pilit nating binaluktot ang katotohanan ito. Ngayong 2026, habang ang ekonomiya ay patuloy na humahamon sa ating mga bulsa, ang mga prutas ay nagiging luxury item na lang para sa maraming pamilya. Mas pipiliin pa nating bumili ng bigas o pambayad sa kuryente kaysa sa 1 kilo ng ubas na baka ikamatay pa natin. Ang mga magsasaka ay desperado ng bawiin ang kanilang mga lugi sa pamamagitan ng paggamit ng mas marami pang teknolohiya at kemikal, ngunit hindi nila alam na ito rin ang lalong naglalayo sa kanila sa tiwala ng mga tao. Ito ay isang mabisyong siklo na mahirap ng putulin. Kaya sa susunod na pupunta kayo sa supermarket at makakita kayo ng mga prutas na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, tingnan nyo silang mabuti. Ang kintab ba na iyan ay mula sa sustansya ng lupa o mula sa dulo ng isang hiringgilya? Alalahanin nyo ang mapait na katotohanan sa likod ng matamis na lasa. Ang katotohanan ay laging nakatago sa ilalim ng balat, kailangan lang nating maging mapanuri. Maraming salamat sa panonood sa Balitang Tsina. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto nyo pang makarinig ng mga kwentong magpapatindig ng inyong balahibo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Muli, ito ang Balitang Tsina, nag-uulat ng mga balitang hindi mo maririnig sa iba. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat sa inyong mga kinakain at manatiling gising ang isipan. Paalam.